Mapagpalang araw po sa lahat. Isa na namang nakakagulat na balita ang naganap kahapon, kung saan ay nag-resign na nga po ang CEO ng Binance, ang pinakamalaking cryptocurrency exchange sa buong mundo. Ang tanong, magsasarado na ba ang Binance? Babagsak na ba ng tuluyan ang cryptocurrency industry? Sagutin natin yan dito sa maikling video na ito. Kaya panoorin mo ito hanggang sa dulo. Pero bago yan ay disclaimer muna po tayo. Ang video po na ito is not a financial advice but for educational purposes only. Kahapon nga lamang po ay kumalat na sa mga balita sa internet at maging sa mga balita sa ating mga telebisyon ang pag-resign ng CEO ng pinakamalaking cryptocurrency exchange sa buong mundo, ang Binance. At ito nga po ang pahayag ng CEO ng Binance na si Changpeng Zhao o mas kilala sa tawag na CC sa kanyang tweet kahapon. Dito ay nabanggit niya ang tatlong dahilan. Una, ang pag-amin niya sa mali niyang nagawa. Pangalawa, ang pagtanggap niya sa responsibilidad na kasama ng pagiging CEO and founder ng Binance at sa consequences ng kanyang pagkakamali. And lastly, ay ang kanyang ultimate na dahilan na ito ang mas makakabuti sa nakakarami. Pagkatapos ay pinakilala rin niya ang bagong CEO ng company na si Richard Teng. Dito ay nabanggit rin niya ang tatlong importanteng bagay na maaaring magkaroon ng impact sa ating lahat na nandirito sa cryptocurrency industry. Number 1, that he will do some passive investing in startups in areas of blockchain, Web3, DeFi, AI, and biotech. Ibig sabihin, ay maaaring may mga bagong companies na magbo-boom in the next few days or months when they will be associated with CC being one of the richest man in the cryptocurrency industry. At ito ay ilan lamang sa maaari nating bantayan, kaya mag-subscribe ka na sa channel na ito para may update kita tungkol dito. Number 2, that he will not stop but will continue as coach or mentor, which means that his intelligence and knowledge will be shared to others and may flourish even more. Lastly, that Binance will continue to grow. This resignation, I believe, is already anticipated by the company. That is why they launched a high price promo last October, which is still active and will end next month. Ito po ay sa Refer a Friend or affiliate marketing program ng Binance. Tulad po na nakikita ninyo, maaari po kayong manalo ng 600 USDT and token voucher worth a Tesla Model 3 or equivalent po sa 3,050,000 pesos. Kaya kung gusto mong magka-chance sa promo na ito, ay mag-create ka na ng account sa aking link na nasa description ng video na ito at pagkatapos ay i-click mo lang ang referral tab para makapag-generate ka ng sarili mong Binance account na maaari mong i-share sa mga kakilala mo para makasali ka sa promo na ito. Now, ano nga ba ang kinalaman ng BlackRock o ang pinakamakapangyarihang company sa buong mundo sa ngayon sa pag-resign ng CEO ng Binance na si CZ? At ano ang maaaring mangyari na maaaring makaapekto sa crypto business mo? Sa ngayon po ay may mga balita at mga documentary na lumalabas sa mga social media platforms na ito ay bunga lamang ng patuloy na pagpapalawak ng company ng BlackRock. Ito ay upang mag-create ng fear sa market at mabenta ng mga crypto at assets ang mga crypto and other businesses para mabili nila para mas lumago pa ang kanilang ownership at kapangyarihan sa kabuuan. Alam naman po natin na sa ngayon ay pera at teknolohiya ang nagkokontrol sa mundo. Mas maraming pera, mas ginagamit ang kanilang teknolohiya, mas makapangyarihan sila. At iyan po ang maaaring dahilan kung bakit nagkaroon ng interest ang BlackRock sa Binance. Dahil kung usapang crypto ay masasabi nating Binance ang pinakamalaking platform sa ngayon. Now, anong pwede nating gawin dito? Una, kailangan nating maging updated sa mga nangyayari. Dahil at the end of the day, mas talo ang walang alam. Ito rin ay para makinabang tayo sa bawat paggalaw nila. Sabi nga, if hindi mo sila kayang talunin, which is impossible, then join them. Halimbawa po dito ay ang pag-join sa mga programa nila katulad ng Refer a Friend ng Binance. Ito ay para kumita ka din habang pinapalago nila ang kanilang mga kumpanya. Number 2, huwag tayo magpadala sa takot, bagkus ay maging matalino tayo sa ating mga actions, especially sa pag-i-invest sa mga financial market tulad ng crypto at forex. Kung nais po ninyong maging updated and knowledgeable about sa crypto and forex market, ay i-like and subscribe po ninyo ang video
at YouTube channel na ito. Tuloy na po tayo. Today po ay nanatili pa ding negative ang BNB token or Binance token na maaaring bunga pa din ng recent announcement na ito. Kung totoo po na may kinalaman ang BlackRock sa pag-resign ng CEO ng Binance, ay siguradong malaki ang magiging impact nito sa mga susunod na updates sa crypto industry. Para po sa akin ay magandang senyales ito dahil nakatingin na talaga ang gobyerno ng US at ang pinakamagaling na financial analyst sa mundo sa industriya ng cryptocurrency. At hindi po nila ito pag-aaksaya ng panahon kung wala silang malalim na plano. Kaya ugaliing magmasid at mag-gain ng knowledge tungkol sa industriyang ito dahil ito ang future at hindi ito may iwasan. Muli, salamat po sa Diyos at nawa ay may natutunan kayo sa video na ito. Thank you and God bless you all.